Sa puso ng bawat bansa ay may isang bayani na ang alaala at matawid sa panahon. Bibigay inspirasyon sa mga henerasyon mula sa mga akda at katapangan. Halina't samahan niyo kami sa isang paglalakbay upang alamin ang walang hanggang alaala ng isang bayani tulad ni Dr. Jose Rizal. Sa ilalim ng kumikislap na araw, sinasalubong ni Dr. Jose Rizal ang mga tanawin ng kanyang bayan. Sa bawat hakbang, dala niya ang diwa ng pagiging Pilipino at ang pangarap ng kalayaan. Sa bawat lugar na kanyang tinahak, bumabalik ang alaala ng kanyang mga paglalakbay. Nagbibigay inspirasyon sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Ika-3 ng Abril taong 1956, ipinasa ang panukalang batas bilang 438 ni dating Senator Claro M. Recto sa Senado. Matapos ang ilang mga pagdinig at pagbasa, ito ay sinang-ayunan at pinirmahan ng nooy Presidente Ramon Magsaysay upang maging opisyal na batas noong Hunyo 12, 1956. Ang Republic Act 1425 o matatawag din na Rizal Law ng 1965 ay batas na nagsasaad na isali sa kurikula sa lahat ng pampubliko at pampribadong paaralan kabilang ng mga state universities at colleges ang pagtuturo ng buhay at mga akda ni Jose Rizal. Mula sa pagpasok namin sa silid-aralan ng baitang 4, 5 at 6 ay makikita sa kanila ang mga naiwang aral na iniwan ng ating natatanging bayaning si Dr. Jose Rizal. Isa sa aming nakapanayamang estudyante mula sa baitang 5. Jose Rizal, nakabulig po yung aton bansa. Kay para po naton may aram kung paano niya na naipalaya kita ha mga Espanyol sa to po. Matapang matulungin sa iba at wala. Base sa kanilang mga tugon ay talagang tumatak sa kanilang isipan ang mga naging ambag ni Dr. Jose Rizal sa ating bansa. Nakabati ako word nga bayanin. Sulod ako nung nauna Jose Rizal. Sa ilalim ng kumukuti-kutitap na ilaw ng kandila, nakikita natin si Rizal na nagbabalat ng papel at sumusulat ng mga salita na magdadala ng pagbabago. Ang kanyang ploma ay hindi lamang instrumento ng pagsusulat, kundi pati na rin ng pagbabago at pag-asa. Sa bawat titik na kanyang isinusulat, nabubuo ang isang mensahe ng pag-asa at pagbabago para sa kanyang bayan. Kabilang sa mga isulat ng bayani na tumatak at itukol sa puso't isipan ng mga Pilipino, ang mga librong magbasa hanggang ngayon ay may tuturing ng mahalagang likha sa kasaysayan. El filibusterismo nga nulimitang Nakasaad din sa batas na ang pagtuturo ng no limitangere at el filibusterismo at ang pagpapanatili nito ay yes naman kay
Rizal is our history, di ba? Kung ano hinihiyan hinungdanan nga tanan nga mga na may ada kita mga pambansang bayani hiunong man luti tuwa iya. So it is important nga tawag ito api lagi hapon hiya it mga lessons. Although diri amon na lower grade, diri namon natatopic an mga national heroes kay iba manan amon lessons ano. So siguro ko higher grade, grade 5 and grade 6 natatopic na ito ni hirap. Pero tak masisiring api lagi hapon ni importante lagi hapon ito ya. Kay di ba yan na nakikita tag ipapakianan nga kabatan hinikuan diri na rin nakilala kay ano diri na hiya gini-integrate ta lessons. Pero dapat it is a must talaga nga gaapit ang pahiya atong lesson ngan kung halimbawa pwede nato niya i-integrate ang ibang mga subject. Halimbawa may topic kita math, di ba kay mathematician man lotiya tapos sa science doctor man lotiya, pwede nato niya i-game example, pwede nato niya i-integrate ta any lesson nga may ada hinungdan na iya. Ang kanyang mga pamana ay hindi lamang nakasulat sa mga pahina ng kasaysayan. For me as school principal, it is very important to integrate the life and work of Rizal in all learning areas. Kundi patuloy na nabubuhay sa bawat henerasyon ng mga Pilipino. We can ensure that learning the life and work of Rizal would really important to our learners, especially that our learners really need to know the history of Dr. Rizal. Ito lamang ay nagpapatunay na kailangan nating panatilihing buhay ang kanyang mga aral, maging ang kanyang pagmamahal sa bayan. For me as a future educator, it is very relevant for us to study, especially Rizal, because his writings has given an impact, especially to our society. The writings such as Noli Me Tangere, the other El Filibusterismo, it talks about the social life of the Filipinos during the colonization of the Spanish. But then, there are subjects that includes not only social studies, but it includes in other subjects also. They include the study of Rizal because it gives a relevant impact, especially in the education sector. It's very relevant because our history is the first thing that learners, especially in elementary, should learn and should be able to understand how our society has been formed and how the Philippines become a more democratic country because of our national heroes, especially one of them is Jose Rizal. Jose Rizal has gave a large impact not only in the Philippines but around the world. Importante ka upay inindoro kay para may barulatan aton mga anak nga kung ano ang ginagihan han aton mga bayani, kung anong importance niya ira aton as mga Filipinos. Kailangan gud may baruan nira liwat para kung ano naton nay baruan kami nga mga parents may baruan natit mga anak asyatot maupay nga kumbaga kailangan naton may baruan talaga an history as a Filipino. Sa paglipas ng maraming panahon at pag-usbong ng makabagong henerasyon, mapapanatili ba ng batas ang kahalagahan ng ating pambansang bayani? Sapat ba ang pagtuturo ng mga likha ni Jose Rizal upang hindi makalimutan ng mga kabataan ang taong minsay nakipaglaban sa kalayaan ng bansa gamit ang ploma at pinatunayan ng talim ng mga salita? Consumatum est.